O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? Pagcor po. Nang ano nga? Pagcor po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Yung tag po dito, yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng Pogo. Tell us here. Ay, okay, sige, go ahead, Congressman. Ano lang po, Miss Cassie. Kasi, kanina pa po narinig ko that you are not involved in Lucky South 999 operation. But inadmit mo po that during your visit in Pagcor to settle the accounts of Lucky South 999 with Harry Roque, bakit ikaw? Di ba sabi mo kanina, you're not involved in the operation of Lucky South 999? Then, all of a sudden, you represent Lucky South 999 sa Pagcor na alam mong pogong pinag-usapan doon, not the sublease agreement, not the sale of the property in which ang claim mo is real property lang kayo. And you've said na hindi ka involved sa Pogo. But now, you're confirming that you represent Lucky South 999 to settle the account of a Pogo licensee, which is Lucky South 999, doon sa Pagcor. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po. Pasensya na rin po. So let it be a reminder to you, Miss Cassie, na patapusin mo munang magtanong ang ating mga membro bago ka sumagot. Okay po. Pasensya na po. Please proceed, Congressman. Lastly, And address the chair, Mr. Chair. Ask her, direct her to address the chair. And address the chair. Na pagsasagot ka, address the chair bago ka sumagot. Okay? Okay po. Okay. Thank you. Thank you, Chairman. Let it be put on record that Cassie Ong is lying because inconsistent po yung sinasabi niya kanina. Nakikinig lang po ako, is not representing Lucky South 999, but here comes the payment of accounts. Siya po ang bumayad. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chen, but still, you represent Lucky South 99 in Pagcor to settle that account. That's on record. At pag dinay mo, you're lying na. Let me put in record that, again, he's lying. Ms. Cassie is lying because a while ago, he said, while Dennis Cunanan is not present during the time, she said that he gave the money to Dennis Cunanan. And now, sinasabi niya na naman na witness lang daw siya. Again, she represents Lucky South 999, paying such amount to Dennis Cunanan. And of course, Dennis Cunanan is now refuting that. But if Cassie Ong will stand on that statement, she's lying. Dalawa na po. Dalawang instant na. Nung una, sabi niya, real estate lang, wala siyang pakialam sa operation ng Lucky South 999. Nag-Pagcor sila, then, eto na naman, kay Dennis Cunanan. Sinabi niya kanina, nandito tayo lahat. You check the record. Sabi mo, binigay mo kay Dennis Cunanan yung pera. Now, you're telling us again, bago na naman na you're just a witness. So you're lying. Just for the record, Mr. Chairman. Dalawa na yan. Thank you. Pag pangatlo, baka mapilitan ako that I will move to cite you again in contempt. Pinagbigyan ka na po noong nakaraan. Kasi, Mr. Chair,
Why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Mr. Chair, hindi Why? hindi po kasi ako nakapagtapos. Hindi naman nakakahiya, hindi ka nakapagtapos eh. Gusto lang namin malaman kung saan ka nag-aral. Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung Yes saan po. ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral. Oh, pwede ba sagutin mo yun? Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick out ka. Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumagot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. Pakisagot mo nga, Miss Casyong. Hindi mo kaya ang sagutin? Aba, magaling ka. Sapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. O, siguro mamaya, si Congressman Romy ako magtatanong sa iyo. Pero ito, sabihin ko kaya na pa ako nakikinig Mr. Chair O, at nakikita ko na marunong ka May alam ka. Edukado ka. And you tell me now, you are refusing to answer the question of Congressman Pimentel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Opo. Ayun. Sumagot ka din. High school, nag-aral ka. Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang na natapos mo? Elementary lang. Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang ang natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. Elementary nga lang Pinapaikot si Congressman Dan Fernandez. Napapaniwala pa ni Congressman. Hindi, we're trying to be lenient, Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, yun nga, sinasabi natin, okay naman, nag-waiver na siya Yun nga lang problem, si withdraw And that's the reason why medyo, bakit ganun? Kasi nga, winidraw na namin yung, Tingnan mo di ba? Kanina, nabanggit mo kay Congressman Dan Fernandez, hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun, You were not given a license. Now, what license are you talking about? Nag-email po Mr. Chair, nag-email po si PAGCOR sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email. Ang sabi po ni PAGCOR po is hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, sa hindi PAGCOR. siya mag-renew. PAGCOR. Opo, Ang Mr. Chair. PAGCOR, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa POGO. Di ba? Opo, bali po. Kanina binabanggit mo na wala kang kinalaman sa POGO Mr. Chair, may I explain po? Kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa POGO di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with POGO. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with POGO, but you applied for a license in PAGCOR, and you will refuse a license. What kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for POGO.
What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? Pagcor po. Nang ano nga? Pagcor po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Yung tag po dito, yung... Pogo. Come on, tell me. Pogo. Operation ng Pogo. Tell us here. Because look, we are preventing that Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now, what kind of license did you trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng Pagcor. Ano? Ano Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR. To operate what? To operate Pogo po. Yun. Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa PAGCOR na hindi mo alam na Pogo yan. Oh my goodness. Oh, nagpunta ka sa PAGCOR. Sinama mo pa si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa PAGCOR yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa PAGCOR. According to Chairman Altenco. Am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng Lucky ano? South. Utang mo? O No. utang ng po ano? ng Lucky South sa Therefore, Pagcor po. kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa PAGCOR? Mr. Chair. Pwede po, Mr. Sige, Chair. go pwede- ahead. Go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa PAGCOR ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa PAGCOR ng Pogo. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta Hindi po ba kami. kasama ka ni Atty. Hayroco sa Yes PAGCOR? po, for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa PAGCOR. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa PAGCOR, ukol yun sa Pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-isinungaling dito. Yes po, Mr. Kahit Chair, genius kasi- ka, hindi mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Acop. Si Congressman Dan, kaya hindi mo pa pinapaikot yan eh. Mr. Chair. Mr. Chairman. Congressman Abante. Alam mo, Mr. Chairman, this is not a laughing Yes, matter. yes, Congressman Dan. No, I just wanted to also to clarify my position is to really to find out yung nalalaman ni Miss Cassandra Ong. Yun lang naman ang intention natin, to find out the truth, to help us ease the problems that we are encountering on trying to link each and every one of those who have perpetrated crimes on this Pogo Hub. And I thought, and we thought, that she'll be cooperating with us. But unfortunately, it seems that she doesn't want to cooperate. I hope, Kasi, that you will change your mind. Thank you, Mr. Chair. Noted. I know that Congressman Dan is so kind with beautiful women. Okay, are you done? Mr. Chair, no, Congressman? I'm at the time. I about have Okay, two please questions wrap more. up. Thank you. Yes. Ms. Cassie Ong, Mr. Chair, may I ask, do you know Rainier Chu? Do you know Rainier Chu?
Kilala mo ba si Rainier Chu? Yes or no lang yan, kung kilala mo siya o hindi. Do you refuse to answer if you know? Tanungin natin, Kilala mo ba si Rainier Chu? Mr. Chair, I invoke my right. Ah? I invoke my right to remain silent. No, you cannot invoke your right. That is not, this is not a court. This is a hearing in Congress. Chairman, She invoked her right not Chairman. to answer. Tinatanong kita, kilala mo ba si Rainier Chu? Okay, before that, Congressman Abante, is this a interjection? yes, Mr. Chairman, if the good congressman... Although Abante our will- ground rules does not allow interjections, but the chair will allow you to speak. Thank you, Chairman. Congressman Paduano. Mr. Chairman, matanong ko lang po, that was the advice of your lawyer? No, that's yours. Now, ang ano kasi dito sa House, sa inquiry of legislation, if the question and your answer will be incriminating to you, and what is incriminating to answer yes or no to that question of the Chairman Davante? Wala eh. Wala akong nakitang incriminating. Tinatanong ka pa lang naman kung kilala mo hindi. O yes or no lang. Pakisagot mo lang, kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? Mr. Chair, pwedeng hindi ko po siya sagutin. So parang Mr. sinabi Chair. mo na rin, Mr. nakakilala mo siya. Chair, Okay. Mr. Chair. Again, sige, Congressman Acop, Attorney, are you advising your client properly? Because according to our rules, the refusal to answer any question which is not incriminatory to the resource persons, he can be cited in contempt. Alam nyo naman po siguro yun. So, kindly advise your lawyer kasi, May I, Mr. Chair, repeat the question? I just would like Ms. Casiong please to answer me right now and to answer the committee, yes or no. Kilala ba Chair. niya si Rainier Chu? Sapagkat if she will not answer and invoke her right to silence, ibig sabihin, Mr. Chair, kilala niya si Rainier Chu. And I know, Mr. Chair, that she refuses to answer if she knows because there are some sensitive things that she knows about Pogo. so your 30 seconds is up. Kasi, kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? kakilala po. Okay. Yun. Pero po, again, hindi ko po siya, parang, O yun ang susunod kong tanong. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? again, hindi ko po siya sobrang close po. Pero kilala ka niya. Hindi mo siya masyadong kilala, pero kilala ka niya at kilala ka niya na ikaw ay involved sa Pogo Hub. Hindi ko Again, sinayo mo na kanina na ang binayaran mo sa Pagcor Pogo involved ka. Please, Miss Ong, please. Sapagkat you have been answering, kahit noon pa, I was asking you, na sinasabi mo palagi, hindi ka involved sa Pogo, hindi mo alam ang Pogo. Right now, anyone can be caught in the mouth. Okay? A fish is always caught in the mouth. Unless otherwise, you use a net. Alright? So therefore, ngayon, inaamin mo sa committee ito na you know about Pogo. Inaamin mo na yung Lucky South, Pogo ang negosyo. Yes or no?
Pwede pakiulit yung question. Mr. Chair, ang lakas na ho ng boses ko eh. Para hindi nyo marinig yung sinabi ko eh. Mahina din ba tenga mo? Ang lakas na ng boses ko eh. Uulitin ko pa ba? If I may, Mr. Chair. Congressman Abante, if I may, just few, Alam mo, kasi, sa tingin ng marami naming mga kasamaan dito, ikaw ay ginamit na dami. Ikaw ay dami ng mga taong nasa likod nitong Pogo. Ang sunod na tanong, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi? Kaya nga binibigyan ka namin ng pagkakataon. Dahil pwede mo namang sabihin na ginamit ka, na dami ka lang. Hindi ba? Kasi kung sasabihin mo, ipipilit mo na ikaw ay isang investor dyan, baka tanungin namin magkano ininvest mo at hindi ka magsalita, mas mananagot ka sa amin. Pangalawa, saan galing yung pera mo? Diba, sinabi mo kanina, nabanggit mo sa mother mo. Na yung mother mo, I'm sorry to hear that, she passed away already. Pero tatanungin namin, saan galing? Yung mother mo ba may negosyo? Meron bang binabayad na buwis? Magkano bang naipon ng mother mo? Gusto mo bang umabot tayo sa ganun? Kaya alam mo, yung mga tanong na tinatanong ng mga kasamahan namin dito, kasi kami alam na namin na ikaw ay ginamit lang eh. Ikaw ay dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya ay siya yung pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo kasi? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. So, investor ka. Yes po. So, sige. Mr. Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, Wordwin po. Mr. Chair, Kasi, how much did you earn in totality being the incorporator of Whirlwind Corporation? can I not disclose that po? Simple question. You've been a incorporator of Whirlwind Corporation. Kung ikaw ay incorporator, siyempre, at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka lang sa Whirlwind Corporation, nung 2019 yung sa 2022. So, magkano yung kinita mo na doon? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta, Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligid sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? harapin ka ng boss. Ha? Mr. Chair. Ano na? If ever po there's a case against... Haharapin mo na lang yung kaso. Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee, and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay ibig sabihin, mas gugustuhin mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kaysa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa Quad Committee ito na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa iyo kasi mga pangalan Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Mr. Chair,
Sige, Mr. Chair, Congressman Abante. I'd like to make a motion that we invite Mr. Rainer Chu in this hearing, Mr. Chair. I so move. There is a motion to invite Mr. Rainier Chu. Any second? Second, Mr. Chair. Duly seconded. No objections. Hearing no objections, the motion is carried. Comsec. Oh, Mr. Chair, isa na lang tanong, no? Sinabi mo kanina, Mr. Chair, Miss Cassie, na ang involvement mo ay yung income rentals ng Whirlwind. Am I right? Oo. Yes po, Mr. Chair. Tanong ko lang ganito. Yung income rentals per square meter, di ba? And per ulo operator. Am I right? Per ulo operator protection. Protection dito sa iyo at kay Mr. Wu. No po. Hindi. Hindi po. Wala Wala Sapagkat ikaw ang kumukolekta eh. Ikaw ang kumukolekta ng income rentals per square meter plus yung protection para kay Mr. Wu. Pakisagot na po. Wala po. Okay. Well, lastly, Mr. Chair, is your lawyer here right now an associate of Attorney Topacio? You are. Yes po, Mr. Chair. May I ask, Mr. Chair, why Attorney Topacio is not here today? Can the lawyer answer, please? Your Honor, please, he has a previous commitment. He was supposed to be ready for yesterday's hearing, but unfortunately, it was transferred to today, Your Honor. Well, Congressman Dan mentioned about what Attorney Topacio did to us. No? Would like to ask from you if Attorney Topacio owned this. I do not know if this is Facebook or whatever it is. It is called Yes, Yes, Yo. Does Attorney Topacio own this? I understand, Your Honor, that he has a radio program, but I don't know if that is the one, Your Honor. Oh, yes. It says right here, yes, yes, yo. Have a great weekend. And this is what Attorney Topacio is saying. You know, he is trying to appear like he is a young brat when he is actually a very good lawyer. And he is a friend even of this committee. I do not know why he has been saying things against us and bad things about us. Anyway, alam mo may kasabihan tayo, Attorney, Mr. Chair. Meron akong nabasang kasabihan. You know, never approach a bull in front and never approach a horse behind and never approach an idiot in any direction. Oh, bahala ka na, attorney, kung anong gusto mong isipin tungkol doon. No? And the thing is, we're not going to, in a way, attack him for this. Gusto ko lang sabihin sa kanya that we have a copy of all of this. I'm not actually offended. No? Nakakaano lang na the kind of very good lawyer he is. That he would appear like a young brat that does nothing but go against us who are seriously investigating this matter for the Filipino people para malaman po ng publiko ang katotohanan. Hindi po para sa amin. Mr. Chair, maraming salamat po. Yun lang gusto kong sabihin. Thank you, Congressman Abbas. We now proceed with the interpellation. Congressman Pimentel, you are Mr. recognized. Chair. I would like now to direct my questioning to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, kamusta ka na? Okay lang po. Kamusta naman ang lagay mo dun sa detention center? Okay Pinapakain ka naman Opo. 3 beses isang araw. Opo. Nananghali ka na. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi ang abogado mo po dito na kasama palagi si Attorney Topacio, hindi po ba?
Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Hindi ko po siya totally kakilala. Nakita ko lang po siya sa sa social. Sa social media. Yes po. So, Mr. Chair, paano mo na-contact si Atty. Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress. Pagka umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nandun na kaagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Atty. Topacio? Nakontak ko po si attorney. Nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Google? Yes po. Tapos in-email ko po sila. So, kailan mo sinearch si Atty. Topacio sa Google nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Nung panahon na in-email ko siya is around like last month, June? June po. Last month. Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Nag-email ka Wala lang? pong, walang engagement. So, ibig mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. So nung panahon nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio, binigay sa'yo na abogado si Atty. Topacio at sila ang nag-down payment? Hindi po. Sigurado po ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong abogado? Nakita ko siya sa internet, magaling, tapos matapang po. Sigurado ka walang nag-recommendar sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Hindi. Ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aral? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Anyway, hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag mo na sagutin yun. Tinatanong ko lang yun dahil ako ay namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. Hindi po. Hindi walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang binuksan na isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko po matandaan yung exact year. Anyway, ito wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles,
Wala kang kasosyo o may kasosyo ka rito? Pwedeng hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya related. Walang problema yon. Maraming ka pang salamat po. ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then meron ka ring isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Sa papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-bastang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa amin. Sa iyo yung sa Lucky South 99. Nung una po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede ko malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon. Hindi mo na rin isasagutin. O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong. Opo. Paano mo nakilala si Duan Renew? Woo. Best friend po siya ng mami ko. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng ni Duan Renew at ng mami mo? Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gaano na sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. At Duan Renew. Yes. Then Isang city eventually, lang po sila. So, ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwedeng po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So, yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes. I think. Hindi naman mahirap sagutin yun. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi, naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renew.
Hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Renwu, hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pag kailangan lang po, tsaka ako sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renwu sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renwu? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renwu? Nung una po, kung saan po yung office. Tapos po, nung Saan huli, po ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung Sa address. Pampanga pa rin? Yes po. Okay. So, ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renwu? Wu pala. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renwu, hindi po ba? Yes po. Okay, so 2019 magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renwu? Kami lang. Kayo lang, dalawa. Sa bahay po. But bahay nga. meron po kaming staff po. Okay. So totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Iisang bahay po pero hindi po lagi magkasama. Eh hindi, paano naman nangyari yun? Eh magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, paggising mo, nandun na yung Duan Renwu. Yes po. Pag natulog kayo, nandun na rin yung Duan Renwu. So halos araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira, so araw-araw kayo nagkikita ni Duan Renwu, hindi po ba? Hindi araw-araw nagkikita. Iisang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako. So sometimes, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, Opo. Mr. Chair. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. You're living in one roof. You are a woman. Duan Renwu sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, Mascareñas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ho ninyo, you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie Mascareñas, medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, Mascareñas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renwu to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po.
Magkano naman po ang ininvest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Pagpalagay po natin, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, nasa 500 Pwedeng hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, nung una, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo, Yes po. paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invests in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to Pasensya assume, na po. we have to assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki. No? In fact, the assets, everything, malaki po. Dito po tayo sa meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yun, di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 2 to hectares. 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng ibang ahensya po, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ikangang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, To have that investment of 2.5 billion pesos, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that CASI is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? Sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porac, Pampanga o yung sa Porac, mansion Pampanga complex? po. Yung sa mansion complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7 Pero yung mismong, ano po, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly? Per month. Per month?
Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Ido-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun na yung sinabi mo. So, you're, Opo, yung 35 million. lot po is 7 hectares po. Kayo I pa think- ba may-ari nun, nung 7 hectares na yon? Hindi po. Sa Cruz family po. Paano, bakit ikaw ang nagpaparenta nun? Sa Cruz family pala yun. Meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano ang kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell. Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilang taong ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilang taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan mache-check yung po. lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun Yes. po ba? Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, di pa nyo nababayaran. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Opo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon doon. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions, but upon interpellation, I sincerely believe that Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that Ms. Cassandra Ong is heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Ako, interjection lang dun sa, susugan ko lang yung tanong ni Congressman Pimentel kasi sabi mo, ang business nyo ay hindi pogo, tama? Yes po. At real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa ng mga buildings, Yes tama? po. Magkano cost ng building na ginawa nyo? Pwede ko i-double check po? Sige, do you have your data there now with you? No, kasi yung phone ko... Sige. So, pero kayo Sorry. nagpagawa. Opo. So, yung pinagawa niyo yun, sinong kasosyo mo dyan? Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay, kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo, tatlo sila. Yan, si Mr. Chua, si Mr. I can't see your name. Yan, Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si Mr. Cheng.
Chinese. Yes. Chinese, Gonna update you po sa pangalan. Okay. Hingiin ko lang po. So, Alamin ko lang. sige. So, yun kayo ang nagpatayo. Kasama ka kasi may investment ka mo doon, di ba? Opo. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opo. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yon. Pero I'm sure malaki yon kasi ang daming building di ba? Ilan total number of buildings doon sa area? 40 plus. 40 plus buildings. Opo. At hindi pa kasama yung mga mansions. Kasama na po siya sa... Kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porac and iba po yung sa office po. Okay. Tanong ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? Oo. Sa tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito, sa mom ko. Mami mo. Yung part ko po. So, Yes. ang mami mo ay may business. Ano lang po, wholesale. Wholesale. Opo, Ng Chinese po kami. Wholesale ng Ng mga iba-ibang product. parang goods coming from China, ganon. Yes Kasama. po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw. No po, wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa. So, yung mas matanda ka. Opo. Okay. Kasi, mahiwaga yung saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, sabi mo, sa'yo, sa side ng mother mo. Yung mga kasama mo, saan kaya galing yung kanilang perang ininvest dyan? Ang alam ko po, pwede ko i-double check, hindi ko po talaga sigurado eh. Ano yung pakiulit? Pwede ko po i-double check, hindi ko po sigurado. Sige, kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me po right now, hindi ko po may explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Hindi. Sige. Kasi para importanteng malaman namin siyang galing yung pinagpatayo nyo ng dahil hindi yun basta-basta eh. Diba? Gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, mga investor, no? Parang ikaw, investor. Kaya tinabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Sila, incorporator sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Cheng. I'm gonna give you his full details once na makall ko po yung mga tao. Hindi kaya, ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay nilolonder lang, money laundering dito sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Gano'n mo kakilala yung Mr. Wu? Close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Kasi ninong mo. Opo. Except nung bata ako, nung nasa China po ako, Oo. nagbe-vacation lang po. Nakikita ko po. So, ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? $40 plus? May asawa? Yes po, meron. Chinese, Pilipina? Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? ang Nasa asawa Singapore niya. po. Anong negosyo niya sa China? Alam mo?
Sino po? Si Mr. Wu. So, Wala. hindi mo siya ganun kakilala to know... Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So, dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng police lang po siya. Yon. So, Pero actually, again, nag-resign na rin po siya. oo, tama ka. Kasi yun din ang aming information, no? Dati siyang police. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging police? Record na? Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate time. Okay? So, again, nakakapagtaka kasi na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money sinasabi mo, galing sa'yo, galing sa mother mo, itinaya mo dyan sa negosyong yan, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Magdedibidendo ka. Mr. Chair, wala pong kasiguraduhan sa negosyo. Okay, tama yan. No? Kasi yun din ang aking pananaw. No? Dahil pagka nag-invest ka, lalo na kung malaki ang investment mo, no, para ka nagsusugal. Di ba? Mababawi mo lang siguro yon kung siswertehin ka sa sugal. Tama ba ako? Opo. Okay, sige.